ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plano ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ko believe! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Isa na sa gawin nating mga Pinoy lalo na at tayo ay nasa tropical country ay ang maligo ng ilang beses sa isang araw. Sa umaga upang maging fresh the whole day, ang ilan sa hapon upang maibsan naman ang init at syempre sa gabi upang presko naman ang ating pagtulog. Ngunit isa na sa nakagawian ng marami ay ang pagtulog kahit basa pa ang buhok. Kasunod nito, marami pa rin ang nagsasabi at iniuugnay ang paglabo ng paningin at pagkabulag sa pagtulog ng basa ang mga buhok, bagay na pinabulaanan naman ng maraming eksperto. Anila, bagamat wala itong kaugnayan sa kalusugan ng ating mga mata, may ilan naman umanong sakit o kondisyon na pwede nating makuha dito. Ayon kay Dr. Michelle Green, isang cosmetic dermatologist sa New York City, una sa pinakamaapektuhan nito ay syempre ang ating mga buhok. Maaari anyang mas maging elastic ang hibla ng mga buhok at masira ang protein structure nito, dahilan upang rumupok at madaling masira kung hindi ito patutuyuin muna bago tayo humiga. Bukod dito, ayon naman sa Healthline, hindi rin naman totoo na maaaring magkasipon o trangkaso ang tao na matutulog ang basa ang buhok, kundi maaaring magkaroon nito ng fungal infection sa anit. Maaari umanong makapag-develop ng fungi sa anit tulad ng malassezia, isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng makati na tiny red bumps ang anit o parte ng balat na labis mag-produce ng oil.
Maaari rin itong mauwi sa pagkakaroon ng balakubak o dandruff o dermatitis kung hindi makokontrol ang ganitong lifestyle. Bukod rin sa anit, maaari ring pamugaran ng virus o fungi ang ating mga unan o punda sa tuwing ito ay mababasa ng ating mga buhok. Kaya naman, payo ng mga eksperto, panatilihin munang tuyo ang ating mga buhok bago tayo humiga o matulog. Maglagay rin ng coconut oil upang makatulong sa pagpapatibay ng ating buhok. Gumamit rin daw ng conditioners upang maiwasan ang labis na friction at pagkabuhol ng buhok. At mag-invest sa isang silk na punda para sa smooth and better experience sa ating pagtulog. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas, ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig, ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyon. Balansyadong balita. Pilipinas, ano ngayon ang Lunes at 12 na sa buwan ng Enero taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Pag-relieve sa ilang mga regional director ng Department of Public Works and Highways, inanunsyo ni Secretary Vince Dizon. Napaulat na binawi ng 3 dating DPWH engineers ang testimonya sa flood control scandal, minaliit ng ombudsman. Singil ng Meralco ngayong Enero, bababa. Kaso ng pneumonia sa bansa tumaas dahil sa super flu. Death toll sa pagguho ng landfill sa Cebu, 8 na. Dami naman nagparehistro para sa 2026 barangay at SK elections, mahigit na sa 1.1 na milyong botante. Police Director ng Negros Oriental inalis sa pwesto dahil sa madugong shooting incident sa bayan ng Sibulan. At unang bagyo ng 2026 posibleng pumasok ngayong linggo. Magandang hapon, Pilipinas. Kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Miss Karen Oyon. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita ang nirelieve sa pwesto, ang ilang mga DPWH Regional Director kaugnay ng investigasyon sa mga anomalyang flood control projects. Sa isang press conference, inanunsyo ng Secretary Vince Dizon ang pag-relieve kina Director Joel Mendoza, Director Virgilio Duarte at Director Danny Villa. Ngayon din ang Assistant Regional Director na sina Region 4B OIC Assistant Regional Director Neil Farala at Region 5A RD Annie De La Vega. Si Bagdin, sina South Manila District Engineer Manny Bulosan at Metro Manila 3rd District Engineer Ruel Umali. Habang tanggal sa serbisyo matapos matuklasang hindi naman kwalipikado ng Civil Service Commission. Sina La Union 1st DEO Shiralan Gonzalez, Iloilo City DEO Roy Panganan at Leyte 4th DEO Peter Scheller Soko.
Minaliit naman ng ombudsman ng impormasyon na binawi ng 3 dating DPWH engineers ang kanilang testimonya sa flood control scandal para kay Assistant Ombudsman Miko Clavano. Ang napaulat na recantation ni na engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza ay may tuturing na ingay lamang. Sinabi ni Clavano na sakaling totoo ang impormasyon, hindi ito gaanong makakaapekto sa prosecution. Binigyan diin pa ng Assistant Ombudsman na manganganib ang tsansa ni na Alcantara, Hernandez, Mendoza sa Witness Protection Program sa oras na bawiin ang kanilang sinumpaang salaysay. Ang 3 dating DPWH engineers ang nagbunyag ng pagkakasangkot umano ng ilang mambabata sa flood control scandal. Samantala, paiigtingin ng Department of Public Works and Highways ang mas maigpit pang pagsusuri sa mga proyektong pang-infrastruktura. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, layo ng hakbang na ito na wakasan ang wanay sistemang palakasan sa pagpapatupad ng mga proyekto ng pamahalaan. Dagdag ni Dizon, bibigyang prioridad ng DPWH ang pagtatapos sa mga kasalukuyang proyekto kaysa magdagdag ng mga bagong hindi pa handa. Narito si Dizon. Sakit ng ulo ng mga kababayan natin ang mga sira-sirang mga tulay, sira-sirang mga kalye all over the country. Unfortunately, imbes na ito ang gawing priority nitong mga nakaraang taon, nakaraang dekada, na talagang ayusin ang mga sira-sirang mga kalye at sira-sirang mga tulay all over the country, kung saan napupunta ang pera ng DPWH. Na dapat ito talaga ang inuuna. So ang unang-unang magiging priority natin ngayong 2026 sa loob nitong bagong budget ay ang pag-aayos ng mga sira-sirang mga kalye at mga tulay all over the country. At yan po ang tinig ni DPWH Secretary Vince Dizon. Samantala, sasailalim din sa rehabilitasyon ang Maharlika Highway ngayong taon. Ayon kay DPWH Secretary Dizon, hindi pa nagkakaroon ng anumang rehabilitasyon ang naturang kalsada mula nang maitayo ito. Marami ng lubak ang Maharlika Highway, lalo sa bahagi ng Samar at Bicol Region, habang wala na rin sa maayos na kondisyon ng iba pang bahagi ng kalsada. Sabi ni Dizon, popondahan ang rehabilitasyon sa pamamagitan ng savings ng DPWH kasunod ng pagbaba nito ng presyo ng mga construction material. Ang Maharlika Highway ay pinakamahabang kalsada sa Pilipinas kung saan nagkokonekta ito sa Luzon, Samar, Leyte at Mindanao. 17 minuto na makalipas ang 5:00 ng hapon. Wala kahit ni isang senador ang pinigilan sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee upang huwag idawit ang pangalan ni dating House Speaker Martin Romualdez sa flood control project anomaly. Ito ang deklarasyon ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson bilang tugon sa mga akusasyon ng Senator Jaime Marcos na ayaw iporsige ng Senate Blue Ribbon Committee ang papel ni Romualdez at iba pang personalidad sa Malacanang sa flood control project scam. Tanong ni Lacson, paano sasabihin ni Jaime na may senador na pinigilan sa hearing kung siya mismo ay hindi dumalos sa hearing ng komite? Paliwanag ng senador, layo na ng limitasyon ng 10 minuto ang pagtatanong ng mga senador upang mapagbigyan lahat sila at mayroon pa rin namang mga susunod na round. Ipinagtatakaan niya umano kung bakit may mga senador na nagnanais na diskaril ang ginawa nilang pagdinig sa komite hinggil sa mga anomalya sa flood control project. Winelcome naman ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong ang pahayag ni Senator Ping Lacson, Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, na walang ebidensya na direktang nag-uugnay kay dating House Speaker Martin Romualdez sa flood control controversy. Ayon kay Adyong, mensahe ito na dapat ang mga investigasyon ay nakabase sa katotohanan at hindi lamang sa mga aligasyon at ingay politika. Anya, magsilbi rin sana itong mensahe sa mga kritiko na ang investigasyon ay hindi trial by rumor. Sa pahayag ni Lacson, bagamat nabanggit ang pangalan ni Romualdez sa mga investigasyon ng komite, wala umanong sapat na ebidensya para umaksyon ang komite. Hindi rin anya idinawit ng mga witness ang dating House Speaker maliban kay Orly Gutesa na bukod sa mahina ang testimonya, hindi rin nagpakita sa Department of Justice at Independent Commission for Infrastructure para patotohanan ang kanyang aligasyon. Pakiusap naman ni Adyong, itigil ang paghuhusga kay Romualdez sa anya ay Court of Public Opinion. 19 na minuto na makalipas ang 5:00 ng hapon, magsisimula sa Enero 20 ang paglilitis sa kasong isilang palaban kay dating ako Bicol Congressman Saldico sa Sandigan Bayan.
Ito ay kinumpirma naman ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon sa isang press conference. Sa pagharap ni Dizon sa media, kinumpirma rin niya na siya ay haharap at magbibigay ng testimonya sa pagdinig ng kaso. Now na lang naglabas ng warrant of arrest ng korte laban kay Ko at iba pang akusado, kabilang ang ilang opisyal ng DPWH at mga direktor ng SunWest Corporation. Kaugnay ito ng umano'y irregularidad sa 289 million flood control project sa Oriental, Mindoro. Isa sa ilalim na sa forensic examination ng mga kinumpiskang luxury car na iniugnay kay dating Bicol Party List Representative Zaldi Co na kasalukuyang naka-impound sa compound ng Independent Commission for Infrastructure sa Taguig City. Ayon kay Highway Patrol Group Director Police Brigadier General Hansel Marantan, sisiyasatin ng mga otoridad kung may mga kontrabando o iba pang iligal na gamit na itinago sa mga sasakyan bilang bahagi ng mas malalim na investigasyon sa mga aktibidad ng dating mambabatas. Sa kabuuan, 12 sasakyan ang nasa pansamantalang kustodiya ng ICI. Wala sa mga ito ang sakop ng search warrant ng Bureau of Customs dahil sa kakulangan ng dokumento at umano'y hindi nabayarang buwis, habang 4 naman ang may natuklasang irregularidad sa Land Transportation Office. Daro pang sasakyan ang naiwan sa sinalakay na ari-arian ni Ko sa Bonifacio Global City matapos umanong hindi mapaandar ng HPG. Bukod dito, ibinunyag ni Marantan sa Camp Crame na may 10 pang sasakyan na pinaghahanap ng pulisya na posibleng konektado rin sa dating kongresista. Sa iba pang mga balita, good news muna tayo sa mga customer ng Meralco. Nag-anunsyo na po ng bawas singil ang Manila Electric Company o Meralco sa paparating na bill ngayong Enero. Ayon sa Meralco, bababa ng 16 centavos per kilowatt hour ang singil o katumbas ng halos 33 pesos sa kumukonsumo ng 200 kilowatt hour. Punsod umano yan ang mababang transmission naman at generation charge ngayong buwan. Ang kumukonsumo ng 300 kilowatt hour ay may bawas na 65 pesos sa kumukonsumo ng 400 kilowatt hour at 82 pesos naman kung 500 kilowatt hour lamang nakukonsumo ninyo. So ba partner, ilang kilowatt hour ang gagamit mo? Hindi ko sabay nakikita sa billion, hindi ko na monitor partner. Kasi madalas naman tayo na dito sa opisina. So dapat mura lang ang kuryente ko. Diba? Baka libre na. Saan Kuya Josel Dariaga, pagka nga may bill dyan na Karen o yung bahala ka na. Pa-birthday at pa-Christmas and New Year nyo na sa akin yan. Joke lang po, joke lang. Samantala, maayos ang kalagayan naman pero walang special treatment kay Sara Diskaya sa Lapu-Lapu City Jail. Ayon kay NBI Acting Director Attorney Lito Magno, kaparehas ang trato sa tinaguriang flood control queen sa iba pang nakapiit sa nabanggit na kulungan at profesional ang mga jail personnel doon. Tiniyak ng Acting Director ang kahandaang muling kunin ang kustodiya ni Diskaya sakaling katigan ng korte ang urgent motion nitong maibalik sa NBI. Pero sa ngayon, wala pa anyang hatol ang korte sa hiling ng kontratista at mga kapwa nito akusado sa umano'y 96.5 million pesos na go sa flood control project sa Davao Occidental. Una nang naghain ang kampo ng motion to quash sa pag-iit na walang jurisdiksyon sa kaso ang Lapu-Lapu City RTC Branch 27 dahil nangyari umano ang malversation sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, kaya dapat dinggin ang kaso doon. 23 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon sa iba pang mga balita. Nanawagan si Dr. Tony Leachon, isang public health expert sa Department of Health, na magkaroon na ng monitoring o pagtatala ng mga posibleng nagkakaroon ng super flu. Unang kinumpirma ng DOH na mayroon ng naitatalang 63 tinamaan ng super flu sa Pilipinas pero lahat ay gumaling naman. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan sa DCRH, namin ni Leachon na dahil sa super flu ay dumami o tumaas ang kaso ng pneumonia sa bansa. Narito ang kanyang tinig. Kaya isa rin sa hinihiling ko sa ating secretary at sa DOH, lahat ng tala ng mga hospital sa private maging sa government, magkaroon po kayo ng reporting every day so that malaman natin kung tumataas at makita din natin which areas of the country ang meron so that they can protect para malaman ng mga kababayan natin kung dumadami. Kasi kung hindi natin gagawin ho yan, hindi natin malalaman kung gumaganda ang pakiramdam or hindi so that we can deploy the adequate medical care dun sa iba. And we can issue public advisory dun sa mga ibang walang access to medical care.
Samantala, umabot na sa 63 ang naitatalang kaso ng super flu sa Pilipinas. Ayon sa Department of Health, ang datos ay naitala hanggang nitong Disyembre taong 2025 kung saan lahat ng ito ay gumaling na sa sakit. Nilinaw naman ng ahensya na ang super flu ay isang variant ng influenza at hindi na ito bagong sakit. Bukod dito, binigyan diin ng DOH na ang paghihikayat nila ng pagsusuot ng face mask ay pag-iingat lamang at hindi nangangahulugang lumalala ang sitwasyon. 24 na minuto na makalipas ang 5:00 ng hapon. Unang buhos ng mga balita sa Balansyado. Babalik po tayo, kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Balansyado! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila.
Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Buhayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa Lansyado? At 46 na minuto na, makalipas po ang alas 5 ng hapon, balikan natin ang iba pang mga balita. Kami po ang inyong tagapagulat. Ako po si Miss Miss Karen Oyong. At Henry Uri. May gitna sa 1.1 milyong mga botante ang nagparehistro para sa pagdaraos ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon ngayong taon. Ayon sa COMELEC, ang bilang ay malapit na sa target ng poll body na 1.4 million na mga bagong botante para sa BSK. Wala sa 1,187,115 na nagparehistro hanggang noong January 11. Nasa 629,863 na ay mga babae, habang 557,252 naman ay mga lalaking botante. Batay sa datos, 915,062 ay regular na mga botante na may edad na 18 taong gulang pataas, habang 272 naman ay mga botante para sa sangguniang kabataan. Noong August ng nakalipas na taon ay pinirmahan ni Pangulong Marcos ang batas na humihiling na mapostpone ng barangay at SK election mula December 1, 2025 ay tatakda na sa unang Lunes ng November 2026. Samantala, umakyat na sa 8 ang bilang namang kumpirmadong nasawi sa landslide sa Binalio Prime Waste Landfill sa Cebu City. Itong kinumpirma sa DZRH News ni Ferl John Pacaldo ng Cebu City DRRMO habang nagpapatuloy ang search and rescue operations sa 28 iba pang nawawala. Sa higit 100 empleyado na nasa lugar nang mangyari ang insidente, 18 isinugod sa Visayas Med at North General Hospital. Samantala, sinabi ni Cebu City Mayor Nestor Archival na bagamat nag-lapse na ang 72-hour period para sa search and rescue mode, ay itutuloy pa rin ang paghahanap. Anya ngayong hapon tatalakayin kung itutuloy pa ang rescue mode o ililipat na sa retrieval mode. Samantala, maaaring pumasok naman ngayong linggo ang unang bagyo sa bansa ngayong 2026. Ayon sa DOST Pag-asa, maaaring mabuo ang isang low pressure area sa timog silangan ng Mindanao ngayong araw bago pumasok sa Philippine Area of Responsibility bukas. Sakaling maging tropical depression sa Huwebes, tatawagin ito sa mga ng ADA na mananatili sa silangan ng Visayas sa Biyernes. Maaaring tawirin din ng bagyo ang Southern Luzon bago umikot sa Central Luzon at kumilos pahilagang silangan. Kung hindi magbabagong forecast ng Pag-asa, hanggang sa weekend, uulanin ang Caraga at Eastern Visayas sa Huwebes, gayon din ang Bicol at natitirang bahagi ng Visayas sa Biyernes.
Sibak sa pwesto ang Provincial Director ng Negros Oriental na si Police Colonel Crescente Tigulo matapos ang pamamaril ng isang police sergeant sa 3 nitong kabaro at isang babaeng sibilyan sa Sigulan. Ayon kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo, tagapagsalita ng PNP, papalitan si Tigulo ni Police Colonel Lito Patay simula ngayong araw. Ginawa ni Tuanyo ang anunsyo kasabay ng warning ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa lahat ng unit commander na hindi madidisiplina ang kanilang hanay. Pakinggan at panoorin po natin. Pansamantala na umupo yung kanilang Deputy Director for Operation na si Police Colonel Lito Patay upang mag-oversee o mag-take over sa nasabing municipal administration. Samantala, inalis din ang Deputy Chief of Police ng Sibulan dahil sa maling report na rumisponde ang mga biktima nang mangyari ang insidente. Nabatid kasing kainuman pala sila ng suspect, kabilang na ang isa sa mga napatay na mismong Chief of Police ng istasyon. Samantala, hindi pwedeng baliwalain kundi dapat dinggin ng House Committee on Justice sakaling may maghain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito naman ang paliwanag ni House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice sa mga ubong na may maghahain ng impeachment case laban sa Pangulo pagsapit ng Pebrero. Dahil dito, posibleng 2 impeachment complaint na madinig ng Kamara dahil matatapos na sa February 6 ang 1-year ban rule laban naman kay Vice President Sara Duterte. Narito si Erice. Well, hindi naman yan, palagay ko, pag nagkaroon ng hearing sa Committee on Justice, makikita yan. So, kaya nga ako, I will be open. Yung aking isipan ay magiging bukas sa 2 impeachment. I will not endorse it, vote, pero makikinig ako, magtatanong ako sa Justice Committee kung tungkol dito sa mga allegations sa kanila pareho. Samantala, bad news sa mga motorista. Taliwas sa inaasahang rollback, kasadong tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas, January 13. Base sa magkakahiwalay na abiso ng mga kumpanya ng langis, tataas ng 30 centavos ang kada litro ng gasolina at kerosene, habang 20 centavos naman ang increase sa kada litro ng diesel. Ipatutupad ng karamihan ng oil companies ang price adjustment alas 6 ng umaga. Samantala, muling naobserbahan naman ang pagdaloy ng pyroclastic density current o usok sa Bulkang Mayon pasado hating gabi. Ayon sa PBOX, dumaloy ang usok sa Basud Guli 1:19 ng madaling araw kanina. Sa kabuang datos, patuloy ang pagbubuga ng lava dome at lava flow sa bulkan. Aabot na sa 133 rockfall events ang naitala, talos 4 na po ang pagdaloy ng usok. Samantala, patuloy ang sinagawang pamamahagi ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa Region 5 sa mga nasa evacuation center. Iginiit ng Malacanang na dapat dumaan sa tamang proseso ang anumang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at itrato ito sa parehong paraan ng pag-iimbestiga sa mga alegasyon ng anomalya sa flood control projects. Itong naging pahayag ng palasyo kasunod ng tila pagbabago ng tono ng administrasyon sa usapin ng posibleng impeachment laban sa Vice Presidente. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na kung maisasampa ang reklamo, nararapat lamang umano na hayaan ang proseso at papanagutin ang sinumang mapatunayang may pananagutan tulad ng ginawa sa iba pang isyong may aligasyon sa katiwalian. Pakinggan at panoorin po natin ito. Ibig sabihin, managot ang dapat managot. Ano po ba ang laging sinasabi patungkol sa mga maanumalyang flood control projects? Kung may issue, kung sangkot, dapat managot. Ganon din po ang dapat na itrato natin sa impeachment complaint. Kung isasampa po ito laban sa Vice Presidente. Bagamat hindi tahasang sinabi kung susuportahan o hahadlangan ng Pangulo ang impeachment complaint kay VP Sara, iginitang Malacanang na igagalang ng Pangulo ang umiiral ng mga mekanismo ng batas. Matatanda ang una ng ipinahayag ni Pangulong Marcos na ang impeachment laban kay VP Duterte ay may tuturing na pag-aaksaya ng oras at hindi makatutulong sa agarang pag-angat ng kabuhayan ng mga Pilipino. Samantala, masihigpitan pa ng Department of Social Welfare and Development ang pagpapatupad ng mga patakarang nagbabawal sa mga politiko na makisangkot sa pamamahagi ng anumang uri ng tulong ng gobyerno. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian,
Proaktibong kikilos ang ahensya ng pamahalaan upang masiguro na walang politikong makikita sa mga lugar ng distribusyon ng ayuda. Aniya, bagamat may tiwala siya sa profesionalismo ng mga social worker ng DSWD, hindi sila papayag na magsagawa ng distribusyon kung may mga kasamang politiko. Pinalawig pa ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang Notice to Airmen o NOTAM para sa mga flight malapit sa Bulkang Mayon. Sa abiso ng CAAP, epektibo ito mula ngayong araw hanggang alas 12 bukas, January 13, dahil sa nagpapatuloy na aktibidad ng bulkan. Dahil dito, kanselado ang ilang flight na papunta at balikan patungong Maynila, Cebu at Daraga, Albay. Inaasikaso na ng mga tauhan ng Bicol International Airport ang mga apektadong pasahero habang patuloy na binabantayan ng CAAP ang lagay ng Bulkang Mayon. Samantala, lalo pang dumami ang mga pasaherong sumakay sa EDSA busway nitong 2025. Sa datos ng Department of Transportation, umabot sa higit 66 na milyon ang ridership ng Basa Carousel. Mas mataas ito ng 3 milyon kumpara sa dami ng mga pasaherong sumakay noong 2024. Kaugnay nito, sinabi ng Secretary Giovanni Lopez na ipagpapatuloy nila ang pagsasaayos at modernisasyon ng EDSA busway para sa ikagagaan ng mga commuter. Pasado na sa third and final reading ng Kamara ang 12 sa 48 priority measures ng LEDAC o Legislative Executive Development Advisory Council. Ang kay House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, prioridad ng Kamara sa first regular session ng Kongreso ang reform agenda ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Marcos, sa loob lamang ng 22 session days, mahigit 7,645 resolutions ang na-file, kung saan 86 measures ang naaprubahan at ang natitirang 584 ay tinatalakay ng iba't ibang mga komite sa Kamara. Binigyan din ni Marcos na sa ilalim ng pamumuno ni House Speaker Faustino D. III, malinaw ang mensahe na ipinararating ng Kamara. Seryoso ang Kongreso na aksyonan ang mga priority measures ng LEDAC. Sa pagbabalik sesyon umano sa January 26, sisikapin ng Kamara na pagtibayin ang mga panukala na may kinalaman sa social protection, health, education at mga panukala tungkol sa good governance. Amat na po 6 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Samayin nyo na mga balita sa Balansyado. Kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Antabayanan po ninyo ang mga panayam at report mula sa ating reporter sa labas ng himpilan. Babalik po tayo. Balansyado. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars.
Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura na super flu. No. Ano ang pagkakaiba nito, Dr. Degrano? May superpowers ba yan? Ano ang pagkakaiba ho nito sa lagnat laki? Kasi... Ano ba yung lagnat laki? Yung normal na nararanasan lamang daw lalo na pag ganito mga panahon na uso. Kasi yung sudden changes of weather temperature, biglang lamig kasi ang Disyembre hanggang ngayong Enero Nako, dyan sa amin sa Batangas, Dr. Degrano, dyan sa atin naulan na diyan ang kuwan, partner. Malamig na. Naulan na ng yellow. Oh, wow. Makapunta nga dyan. Hindi, biro lang. Baka maganap yellow talaga, snow Baka maganap kayo ng yellow sa Balis Beach ni Dr. Degrano. Si Dr. Jose Rene Degrano, ang presidente ho ng Philippine Hospital Association, Private Hospital Association of the Philippines, ay nasa linya natin. Dr. Degrano, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon po, Doc. Magandang hapon, Henry and Karen. Nakikinig po. Belated Happy New Year po, Doc. Oo. Ay, teka, sa mga ospital ba ninyo ho, sa lahat ng mga pribadong ospital sa bansa, tumaas ba, dumami ba, at wala bang ampat ang dating ng mga nako-confine dahil sa itong super flu itong tinatawag? Actually, so far naman ay sa bagay kasi hindi mo agad masasabi super flu yan, kasi pag sinabi mo super flu, kailangan alam mo yung strain ng ng flu na yun, ng trangkaso. Yung pumadating naman sa atin, hindi naman natin kayang anuhin yun na ito ay super flu o hindi. Kasi pare-pareho naman ang sintomas. Yun din. Yung nga lang, itong super flu tinatawag natin ay mabilis makahawa. Kaya po yun ang sinasabi na super. Pero marami ho ang marami ho ang na-confine ng itong mga nakalipas na araw dahil po sa trangkaso. Mga ganun. Trangkaso, actually, flu-like illness na sinasabi nila. Pero hindi ganun. Actually, may mga nakakonfine pero wala tayong report na talagang dumadami. Kasi karamihan naman pagka ikaw may trangkaso, magpapacheck up ka, pero hindi naman lahat nagpapa-admit. Kasi alam nyo na, pag tayo sasabihin, kaya ko na yun, sa bahay na lang ako. Oo naman. Yung ma-pair na lang, yung mga yung mga may mga underlying diseases. Yung mga, halimbawa, diabetic ka, merong pang hika, merong pang cancer, ganun. Siyempre, ina-advise natin na sila ay magpakumpay. Okay. So sa datos po kasi ng DOH, Doc Degrano, sir, 63 yung naitala nila. Pero lahat sila daw ay gumaling naman daw agad. As of December 2025 daw po yan. So itong variant po na ito ng super flu, hindi naman po ito mapaminsala, ika nga. Sabi nyo nga, it's just like an ordinary flu. Pero mabilis po siyang mag-spread. Tama po.
Tama yun, tama. Pero ano po ba yung difference nito dun sa, aside from madaling ma-spread, ito po ba ay parang anong tawag doon? Nag-mutate po ba to ng mga flu virus? Kasi pag sinabing super flu, parang dapat katakutan eh. Yun nga kasi kaya nasabi yan. Kasi nga ito yung bagong strain yan na parang nag-mutate na kumbaga sa hindi pa yan sakop nung bakuna na inilabas nila noong 2025. Okay. Bagong strain yan. So, we're expecting na baka by February may lalabas na bagong bakuna. Maring kasama na yan sa mga na yun. Kasi mga bagong strain na yan. Opo. Kasi Doc De Grano, sir, yung mga magulang siguro kasama po sa plano nila pagka bagong taon magpapabakuna sila. Yung mga katulad po ng anti-flu, anti-pneumonia, 'di ba may mga ganun po. Ano po ba yung magandang panahon kung kailan pwede na pong mas maganda po, advisable na magpabakuna po ng anti-flu vaccine? Oo. Normally, lumalabas yan ng mga around February or March. Quarter. Lumalabas yan. Pinakamaganda na doon kayo magpabakuna. Kasi usually, pag bandang third quarter o fourth quarter na ng taon, medyo ibang variants na yan, ibang strains na yan. Kanya lang, Doc, maganda. Binanggit nyo mayroong kaya tinawag itong super flu sapagkat kaya nitong lusutan yung flu shots na ginamit na o itinurok na sa mga tao. At ito ay malalabanan lang kung may bagong flu shots na darating sa Pebrero. So kung ganun ba, Doc, halimbawang nakapagpaturok ako last year ng flu shots by, like for example, October, November, at itong mga strain ngayon ng flu ay mas bumangis, ay hindi malalabanan nung naiturok na sa akin. Kailangan magpaturok uli ako ng bagong anong tawag riyan? Mas matapang, kumbaga. Oo. Not necessarily gano'n. Anyway, kapag pabakuna ka, mas matibay pa rin ang katawan mo. May laban ka pa rin. Kahit may super flu, may laban ka. Oo. Meron. Hindi ibig sabihin na useless yun. No? Hindi. Malaki pa rin ang mas malaki ang panlaban mo kaysa doon sa hindi nakapagpabakuna. Sa bagay, mas maganda pa rin na meron kang vaccine. Mas mahuna ang katawan mo kung wala kang vaccine. Pero yung mga vaccines po natin, Doc, tama po ba? 1 year po yung effectivity niya. After that, kailangan na po ulit magpabakuna ng bago. So, medyo nawawala. Nawawala. Dr. Rene, may tanong si Karen. Okay na po ba, Doc? Dr. De Grano? Hindi na tayo naririnig. Okay na po? Okay na, Doc? Yan. Okay. Ayun, okay na. Oo, Doc. Opo, yung tanong ko lang po kanina, bago nawala, medyo humining signal natin, yung pag magpapabakuna, gaano po katagal ang efficacy po nito, yung effectivity? Tama po ba na 1 taon? 10 taon. Usually 10 taon naman yan. Okay. Yung epekto nun, usually 1 taon yan. Hindi naman gumagawa sila usually ng bakuna na every quarter. Hindi. Usually every year yan. Okay. So ano po ba ang mga sintomas na dapat pong i-check po ng ating mga kababayan? Baka kasi isipin nila, baka super flu na po ito. Siyempre, pareho nga, sabi ko sa'yo, trangkaso, ubo, sipon. Pero ngayon, dahil malamig, uso naman na magkakasipong ka. Doesn't mean na, dyan, trangkaso. Diba? Minsan, allergic ka lang sobrang lamig. Ngayon, pag nagkalagnat ka na, medyo ganyan, sumasakit ang katawan mo. Possibility, ay mas mataas ang posibilidad na nagkakaroon ka na ng infection. Ng viral infection. Not posibleng yan ay flu-like illness ka. Yun nga lang, ang sabi ko nga, yung pag-determine kung ito yung super flu, hindi naman kaya ng mga hospital yan. Siguro sa Department of Health, kaya nila gawin yun. Yung hawahan ho ba sa pamamagitan ng...
Dr. Rene, nawawala na naman daw. Ate Diyosa, nawawala na naman daw si Dr. Tigrano. Hello? Ano, Doc? Nawawala na naman daw. Ano bang nangyayari sa ating... nawawala ba? Ha? Sige, tawagan mo ulit. Kasi partner, ang tatanong natin yung hawahan. Oo, kasi nabanggit ni Doc kanina droplets ba yan? mabilis makahawa. Paano ba? Sa pamamagitan ba yan ng hangin? Paano ba? Sa may nakakahawa ba yan? Usually, sinasabi nila pag flu, parang COVID, di ba? Droplets daw, di ba, partner? Pero partner, ang mga Pinoy kasi sa aking naranasan at sanay ang Pinoy pag ganitong panahon, hindi lang naman ngayon tumataas ang kaso ng lagnat at ubot sipon. Basta pag bear hanggang sa papasok ng summer, talagang tumataas nga dahil sa nagbabago yung klima. Panahon, di ba? Pag mahina, Dr. Tigrano, And Karen. Ayun na. Yes. yung hawahan yung paghahawa, paano makakahawa ito? Sa ubo, sa droplets ba ito o Yes. paano? Oo. Droplet infection din yan, through the air. Kaya, iwasan natin siyempre kung sa tingin natin mahina ang ating katawan, ay medyo mag-ingat tayo. Kung sa tingin natin ganun, pinakamaganda kung ang tingin yung mahina, immunity nyo, mag-face mask tayo. Mabuti pa rin yun. Delikado ba rito na matamaan itong flu na ito, super K, ordinary flu? Lalong delikadong matamaan ito yung mga may underlying condition, may mga sakit, Yes. Diabetes, lahat. Diabetes, may mahina ang baga, ganyan, o may hita. Ayun. Yung mga, halimbawa, meron silang cancer o kaya nagpapadialysis. Mahina ang immunity ng mga taong yun So, kailangan mag-iingat tayo pag ito. Doc, may mga pala, ito yung siguro partner, yung mga, hindi ko lang kung myth ba ito or talagang, pagka daw ikaw masama ang pakiramdam, parang sa atin parang lungkuyin ka at parang kang kinakapoy na hindi mo maintindihan lalagnatin kung iligo mo raw mas nakakabuti. Yung bang yung iba naman, conforme yung maligo, lalo namang tumataas ang lagnat. Paano ba talaga? Ililigo o ihihiga? Ano bang gagawin na lang? Actually, pag liligo yan, depende sa iyo, sa tingin mo kaya, katawan mo. Maganda yan kung halimbawa mataas talaga ang lagnat mo, pwede namang maligo ka na o warm water na maligo ka. Tanda pila, para lang, yung iba nga, di ba, yung mga bata, pag mas parang mataas ang lagnat, pinupunasan natin yan ang maligam-gam. Kanya nga Gano'n, Opo. May may ginagawa rin po yung mga hapon dyan Doc Rene, sir. Pag may lagnat, pinapakain daw nila yung mga anak nila ng ice cream, yung parang ice popsicle, para lumamig lang po yung pakiramdam. Yes, meron namang ibang gano'n. Pero siyempre, may iba naman na pag nalabigan, yung lalamunan, uubuhin ako niyan. Correct. Sabihin ako, kahit ako nakapag-ice cream, tuloy na, nagkaka-sore throat ako. Ayun lang. Yung meron kasing gano'n actually, tama lang. Wala namang masama. Pag lalo, mataas ang lagnat mo, pero mga sandaling maligo. So Doc, hindi uminom ng paracetamol. Yan, hindi naman nakaka-nervous ito. Baka isipin ng iba, super prone, makakamatay ba yan? Baka tamaan ako niyan. Ay, hindi naman parang lang yung flu, ganun pa rin ang ginagawa natin pag-iingat. Kung sa tingin natin delikado tayo, sabihin may underlying diseases, mag-iingat talaga tayo. Tayo naman, kung may symptoms na, pero hindi tayo makahawa, mag-masking tayo, kaya i-isolate na po natin sa ating mga sarili. Kasi hindi naman natin may kalat yung virus. Speaking of mag-face mask po, Doc Rene Tigrano, sir, sabi po kasi ng DOH, hindi naman po ito hudyat na parang mauulit-ulit yung COVID-19, pinag-iingat lang po tayo. So, tama po ba na dapat ito rin po yung ating mindset, na hindi po tayo dapat mangamba o matakot na baka it's another pandemic?
Hindi naman talaga na talagang persadong imamask yan. Actually, in-advise lang namin yan po. Yun na nga, pag kami ang deadline, may at alam mo, pupunta ka sa isang masyadong mataong lugar, hindi mo naman alam kung sinong dadatnan mo ito. Biglang hahating uubo sa harapan mo. Correct. Sa ospital, minsan yung aming ibang ospital, talagang nire-require nila na magsuot ng face mask. So, Siyempre, di mo rin alam. So, Doc, paracetamol, inom ng maraming tubig at yakapsol. Yes. Pahinga. Kung walang kayakap, pahinga na lang. Para doon sa mga single. And then, para ma-maintain naman ang ating immunity, yun, magandang pagkain, pahinga, exercise. Yeah. At saka bakuna, huwag nating kalimutan. Lalo ang mga bata. Ang alam ko, magkakauso na naman ay tigdas. May libre po tayong bakuna para sa tigdas. Kailangan po nating ang ating mga anak ay papakuna. Sa health center. At syempre, if symptoms persist, consult your doctor. Dr. Rene, salamat po sa inyo. Teka muna pala. Teka muna. Doktor, sandali lang. Meron lang akong pahabol pala. Kumusta yung problema ninyo sa PhilHealth? Nakakolekta na ba mga ospital? Kompleto ayos na ba? So far naman, kasi alam mo, ating kababayan din natin ang Pangulo ng PhilHealth. Tama. Si Dr. Mercado. Pero yun nga, madali nating makausap. So, mabilis naman ang pagbabayad ngayon. Mas mabilis ngayon. Pero pa rin tayo sinisingil. Pero mas progressive ang payment ngayon. Mas mabilis. Mas mabilis sila. Basta tama ang pagbibigay mo ng mga dokumento, mabilis ang bayan. Okay. Dr. Rene, salamat po na marami sa inyo and have a good one. Thank you po, Doc. Maraming salamat din po sa inyo. Dr. Rene De Grano, Presidente ng Private Hospital Association of the Philippines. Nothing to worry about, not an alarming situation. Ito hong flu. Tinawag lang na super flu pa kasi siguro dun sa mga mahihina ang resistensya, tumatagal at mas mainit ang pakiramdam. Pero, tsaka mabilis daw kasi kumalat. So, super, diba? Super fast. Pero kailangan super strong ang ating resistensya dapat. Diba? Kumain lang kayo ng mga bubot. At yan makakatulong sa inyo. Bubot, hindi bebot. Bubot. Bubot na mayabas, bubot na ampalaya, bubot na kalamansi. Hindi, totoo yan. Tsaka alam mo, sabi nga nila, kung mas maasim daw ang prutas, mas mataas sagana sa ascorbic acid at vitamin C. I think that's correct. So, subukan ninyo. Subukan ninyo, lalo na yung inyong mga katabing may asim pa. After 6 o'clock, we'll be right back. After the break, I'm Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. Balansyado! Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan, pag Smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Let us unbox MX3 capsule.
Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with a healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tips kung ano ang mga hindi dapat sabihin tuwing dinidisiplina ang anak, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa smartparenting.com, may ilang mga salita o linyahang hindi dapat ginagamit tuwing pinagsasabihan ng iyong anak. Una rito ay ang linyang, "Huwag kang umiyak," dahil ang pagkilala sa nararamdamang sama ng loob ng isang bata ay nakatutulong daw upang bumuti muli ang kanyang pakiramdam. Maliban pa rito, iwasan ding sabihin sa iyong anak ang "umayos ka" o "tama na." Bukod pa riyan ay ang madalas sabihin ng isang nanay na "sige ka, iwan kita dito," dahil ito raw ay maaaring maging dahilan upang mawala ng tiwala sa iyo ang iyong anak. At panghuli ay ang pagbibigay ng pangakong "pag-behave ka, bibili tayo ng laruan," dahil isa lamang daw itong paraan na baka lumaking spoiled ang isang bata. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sagot. Alas 6:13 na po ng gabi. Tumako na tayo sa mga report sa Balansyado. Referrals ng mga politiko hindi kailangan sa paghingi ng tulong sa DSWD ayon kay Secretary Gatchalian. RH14 Leth Narciso Let. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na tutulungan ng pamahalaan ang mga nangangailangan kahit walang referral ng mga politiko o sinuman. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na pwedeng direktang pumunta sa kahit saang tanggapan ng DSWD ang mga nangangailangan ng tulong.
Ayon kay Gatchalian, pwede pa rin naman silang ituro pero hindi ito garantiya na mabibigyan ng tulong ang inirefer na individual. Depende pa rin kasi anya sa assessment ng social worker ang pagkakaloob ng tulong. Paliwanag pa ng kalihim, kahit may referral, kung hindi naman pumasa sa guidelines ng social services programs, ay hindi rin makatatanggap ng assistance. Partikular na binanggit ng opisyal ang pagkocommit ng halaga ng tulong ng mga nagre-refer dahil ang social worker lang anya ang pwedeng gumawa nito batay sa kanilang pagsusuri. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Let Narciso. Samantala, pang-aabuso ng mga political dynasties at contractors sa party list system dapat nang itigil. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, RH28 Raymond Adpaas, ibalita mo yan, Raymond. Panahon na upang matigil ang ginagawa ng mga contractors at political dynasties na pang-aabuso sa party list system. Ito ang deklarasyon ni Senador Risa Hontiveros kasunod ng inihaying Senate Bill 1656 upang amyendahan ang umiiral na party list system law. Sa kanyang panukala, dapat ipagbawal na maging party list representative ang mula sa mga political dynasties at ang mga may kontrata sa gobyerno. Mainihay ng counterpart bill sa Kamara de Representantes na House Bill No. 7074 ni Akbayan Party List Representatives Chel Jokno, Percy Sendanya at Dada Esmula kasama si Dinagat Islands Representative Kakabag-aw. Ayon kay Hontiveros, kung gusto nilang rumakit ay huwag gamitin ang party list system. Layunin ng panukala na mapawi ang boses at kapangyarihan ng mga ordinaryong Pilipino laban sa mga mapang-abusong personalidad at pag-hijack sa party list system. Ipagbabawal din ang pagrehistro bilang party list organization ng mga TV o radio programs, government assistance programs o pangalan ng mga public officials at celebrities at tiyakin ang sectoral representation. Maliban pa sa pagtanggal sa 3-seat limit at itakda ang democratic at proportional representation. Ito si RH28, Raymond Adpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Raymond. Samantala, accountability efforts ng Kamara resulta ng panunumbalik ng tiwala batay sa pinakaling survey ng Pulse Asia. RH12, Milky Rigunan Mulki. Unti-unting nanunumbalik ang tiwala ng publiko sa Kamara dahil sa mga reformang ipinatutupad na may kinalaman sa accountability o pananagutan. Sa December 12 to 25, 2025, ulat ng Bayan Survey ng Pulse Asia, tumaas ng 6 percentage points ang trust ratings ng House of Representatives. Mula 25% noong Setyembre, naitala ang 31% noong Disyembre, habang ang distrust o kawalan ng tiwala ay bumaba ng 9 percentage points mula sa dating 27% ay naging 36% sa kaparehong panahon. Nakasaad sa data ng Pulse Asia, isa ang Kamara sa nakapag-register ng strongest positive trust movements kabilang iba pang mga major national institutions na sinuri kaugnay sa issue ng flood control. Ang kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, chairman ng House Committee on Public Accounts, ang resulta ng survey ay nagpapatunay na nakita ng publiko ang pagsikap ng Kamara na maipatupad ang mga pagdinig ng walang pinagtatakpan. Matatandaan ilang mambabatas na tinaguri ang contractors kung hindi man patuloy na iniimbestigahan ay nasampahan na ng kaso, patunay na walang pinagtatakban ng Kamara sa kanilang mga miyembro na nadawit sa flood control controversy. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Samantala, babae sugatan sa Pomaril sa Rodriguez, Rizal, RH27. Noche Kakas, ibalita mo yan, Noche. Miss Kay at Kuya Henry, sugatan ng isang babae matapos sa pagbabarilin sa sitio Upper Tantag, Barangay San Isidro sa Rizal. Wala pang pagkakakilanlan sa babaeng biktimang nakasuot ng black shorts at black sleeveless pang itaas. Ayon sa report, nakatanggap ng tawag ang duty desk officer ng Rodriguez Municipal Police Station hinggil sa shooting incident. Nang respondihan, nakita ang biktimang nakasubsob halos sa maliligo ng sariling dugo. Nasa Inares Hospital ang biktima para sa medical treatment. Niimbestigahan pa rin ang pamamaril.
Noche. Yes, kay Henry. May baka lang sakali may update ka doon sa batang pinatay sa taga sa San Pablo City. Ang suspect yata ay yung person of interest ay nakuha na, pero ano bang kwento pa? Ay, mamaya bibigay tayo ng update, Henry, dahil wala pang reply yung Calabarzon pulis hinggil ito sa insidente. Alright, thank you. Para sa iyo, Kuya Henry at Miss Kay. Samantala, Balansyado! sumako na tayo sa probinsya. MMDA nagpahayag po ng suporta sa disaster preparedness ng Northern Samar matapos ang pagbisita ng Vice-Gobernador sa ahensya. Jane Galit Bantayan. Jane. Nakipagpulong si Vice Governor Clarence Tato sa MMDA Command Center kay MMDA Chairman Artes at MMDA General Manager General Torre. Layunin nito na mabalakas ang relasyon ng Northern Samar at Metro Manila Development Authority. Nabigyan ng pagkakataon si Vice Governor Clarence Tato ni Chairman Artes at General Torre na makita ang state-of-the-art MMDA Command Center na siyang nagpapatakbo ng traffic management operations sa buong Metro Manila. Sa Facebook page ni Vice Governor Clarence Tato, nagpahayag ng suporta ang MMDA sa Northern Samar sa disaster management, partikular na ang mga kalamidad ng lindol, bagyo o iba pang kalamidad. Nakatakda rin na tumulong ang MMDA para sa mga trainings o iba pang capacity development initiatives na mapalakas ang DRRM management operations ng buong lalawigan. Sa nakatakdang Disaster Preparedness Training Center sa Carmona, Cavite, ayon sa Facebook page ni Vice Governor Clarence Tato, isang Northern Samar sa maswerte na mabibigyan ng disaster-related trainings para sa mga Nortihanon na disaster responders at practitioners. Isang MMDA sa responde sa probinsya ng nakaraang pagbaha dahil sa shoreline noong taong 2023. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Jane Galit Bantayan. Samantala, 2 sasakyan sangkot sa aksidente sa Dinalupihan, Bataan. Isa sa sakay dinala sa pagamutan matapos masugatan. RH37 Danny Kumilang, ibalita mo yan, Danny. Isang insidente ng 2 sasakyan sa lansangan ang naganap sa Olongapo-Gapan Road sa Barangay Balsiquer, Hermosa, Bataan, 1:30 nitong hapon. Sangkot sa insidente ang isang Toyota Hilux na minamaneho ng 39 taong gulang may asawa at residente ng Plaridel, Bulacan, at isang Toyota Vios na minamaneho naman ng 32 taong gulang residente ng East Bac, Olongapo City. Batay sa punang investigasyon, kapwa bumibiyahe ang 2 sasakyan sa iisang linya patungong Dinalupihan, Bataan, nang mabangga ng ikalawang sasakyan ang huliang bahagi ng unang sasakyan. Nawasak ang unang harapan ng Vios na nagresulta sa hindi pa matukoy na halaga ng pinsala sa kapwa parehong sasakyan. Nagtamo naman ng injuries ang mga pasahero ng ikalawang sasakyan at agad na isinugod sa Jose Payumo Hospital para sa agaran lunas. Danny Kumilang, RH37 DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Danny. Samantala, 2 high-value individual drug suspect arestado sa bypass operation sa Labrador, Pangasinan. 700,000 halaga ng shabu kumpiskado. Freddy Fajardo. Freddy. Nasa kustodiya ngayon ng Labrador Police Station ang 2 high-value individual drug suspect na isang 43 anyos na lalaki, bus driver at residente ng Labrador, at 38 anyos na binata, dating kawani ng pamahalaan na residente ng Lingayen, matapos silang matimbog sa ikinasang bypass operation ng PNP. Batay sa ulat ni Labrador Chief of Police Major Rodolfo Labayo Jr. na nakarating sa tanggapan ni Provincial Director Colonel Arbil Mercolio, pinangunahan ng Provincial Drug Enforcement Unit ang operasyon in coordination with PDEA Region 1, katuwang ang PIU at PIT Pangasinan, RUI 1, RID Pro 1, RDEU Pro 1, PDG-SUU 1 at Labrador Police Station na naging matagumpay na operasyon na nagresulta ng pagkakumpiska ng 3 not-tied transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 110 grams at may street drug price na 748,000 pesos. Nasamsam din sa mga suspek ang ginamit ng mark money sa operasyon. Kasong paglabag sa Section 5
1111 ng Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng mga suspect. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo Alistair Tag-uulat para sa DCRH Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Balansyado! Maraming salamat Freddy Fajardo. Samantala, bilang ng nasawi naman sa mga kilos protesta sa Iran, posibleng umakyat na sa higit 500. Para sa balitang foreign, balita po mula sa Bayong Dagat, ihahatid yan ni Jackie Resho. Jackie? Pinangangambahan na aabot ng sa higit sa 500 ang bilang ng mga nasawi sa nagpapatuloy na kilos protesta kontra sa gobyerno ng Iran. Una nang naiulat na umabot sa 78 ang namatay sa mga kilos protesta sa iba't ibang panig ng Iran, pero pahirapan ngayon para sa international media gaya ng Reuters at Associated Press na matiyak ang kabuuang bilang dahil sa pagtanggal ng Iranian government sa access sa internet, phone services at kuryente sa mga mamamayan ng bansa. Nagpahayag naman ng suporta si US President Donald Trump sa mga rallyista sa Iran at sinabi sa kanyang Truth Social post na nais na nila ng tunay na kalayaan. Una na rin sinabi ni Trump na handang umaksyon ang Amerika laban sa pamahalaan ng Iran kapag mayroong nasawing mga rallyista, gayunpaman wala pa rin pagkilos ang administrasyon kahit daan-daan na umano ang namatay. Nagsimula ang mga demonstrasyon o kilos protesta kontra sa pamahalaan sa Iran noong December 28 ng nakaraang taon dahil sa pagbulusok ng Iranian real currency na sa kasalukuyang palitan ay nagkakahalaga ng higit 1.4 million kontra $1. At yan ang balita mula sa Ibayong Dagat. Ito si Jackie Resho ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Jackie! Oy, naku, boy! Sino naman na rin tumalo kina Leonardo DiCaprio o George Clooney sa Globe? Ayaw mong Golden Globe, basahin yung pangalan ng isa. Si Timothy Chalamet. Tama ba ang... Chalamet. French French siya. Chalamet. Shala na. Shala siya. Oo, si Timothy Chalamet. Sino ba si Timothy Chalamet? O Chalamet? Sino ba yan? Chalamet. Alamin natin sa report ni Josa Cruzat. Si Josa Cruzat. Ginawa mo ring French. Josa Cruzat. Josa? Go ahead, Josa. Tinalo ng French-US actor na si Timothy Chalamet bilang Best Male Actor in a Movie, Musical or Comedy. Sa katatapos lamang na Golden Globes, ang mabibigat na pangalan sa parehong kategorya na sina Leonardo DiCaprio at George Clooney. Kinilala si Chalamet para sa kanyang pagganap bilang isang professional table tennis player sa pelikulang Marty Supreme. Sa kanyang acceptance speech, nagpasalamat ang aktor sa kanyang mga kapwa nominado at sa mga taong sumuporta sa kanya, kabilang ang kanyang partner na si Kylie Jenner. Samantala, itinanghal na Best Comedy or Musical Film ang Wanna Battle After Another, habang nasungkit ni Rose Byrne ang tropeo para sa Best Female Actor in a Movie, Musical or Comedy para sa pelikulang If I Had Legs, I'd Kick You. Wagi naman bilang Best Drama ang pelikulang Hamnet, habang ang kantang Golden na mula sa K-pop Demon Hunters ang nanalo bilang Best Original Song, at ang nasabing pelikula rin ang itinanghal na Best Animated Film. Ang Golden Globe Awards ay kabilang sa mga unang major awards ng Hollywood bago ang pinakamalaking parangal sa industriya ng pelikula, ang Academy Awards na gaganapin sa Marso. Ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naku, yung pala naman si... So nakita mo na kung sino si Timothy Chalamet. Akala ko naman gwapo. Mas gwapo pa ang boyfriend ni Josa Cruzat. Oo. Si Josa Cruzat. Oo, mas gwapo. Sino ba ang boyfriend ni Josa Cruzat? Ay, hindi ko alam eh. Hindi pa naman niya pinapakilala pero balita ko eh. Oo. Balita mo? Balita ko, kung na raw eh. Matipuno at magandang lalaki. Ay, wow. O syempre, mataas ang standard ni Josa. Pero hindi uubra ang kakisigan dun sa tatay ni Josa. Ang aking kumparing bogus. Kailangan pumasa muna siya sa entrance exam. Nakikita mo ba naman kung gaano kaganda lalaki yung kumparing bogus Cruzat ko? Naku, pag na talagang ano yan, lalo na nung kabataan yan. Talaga? Ay, walang panama ang yumaong Rudy Fernandez. Ay, wow. Oo.
Bongga. So mga ala Lorna Tolentino din ang beauty ng mama ni Joss sa Cruzan. Mas pa. Oh. Kaya naman si Josa, parang anak ng mga artista. Wow. Oo. Diba? Nasaan yun? Parang umuklot yun. Parang nagtago. Parang nahiya. Alam mo, partner, para kang yung mga tito sa mga family gatherings. Na pag nagsalita, natatago na yung mga pamangkin. Kasi si Tito Henry naman, grabe naman yan. Ang dami namang sinasabi. Lahat ditong dalaginding, pinipigurahan ko yung lahat dito mga dalaginding, pinipigurahan ko yung mga jowa nila. Dahil marunong ako kumilatis ng ng Hapon at saka ng Chinese, ng Korean. Okay, fine. So hindi ka nila maloloko. Okay. Pero sabi ko nga sa kanila, okay yung mga nakikinig ng mga dalaginding, magpaligaw kayo sa bahay. At hayaan ninyo na yung boyfriend nyo ay nilalasing ng inyong tatay. Sapagkat pag yung boyfriend ninyo ay may tama na, malalaman mo ang tunay na ugali niya. Ay, oo, no? Oo, dahil nawawala na ang lahat ng hiya at inhibition niyan sa katawan. May may extra na daw tayo. Teka lang, may sasabihin pa kami. Hindi pa kami tapos. May oras pa kami. Kasi di ba dalawa lang daw naman ang klase ng mga lasing. Yung may mga lasing na paglasing, tahimik. Sa isang gilid lang, natutulog. Pero mas marami ang lasing. Nagwa-wild. Di ba? Isisisigaw. Pati mga babae. Papapadyak. Kanya-kanya yung sinasabi ng mga girlfriend. Ano ba naman itong si tatay? Ba't pinainom niya yung boyfriend ko? Hindi nyo alam, may ano yun. Tinitesting. May kwan yun. May dahilan yun. Ganon din yung mga boyfriend. Sama ninyo sa bahay yung mga girlfriend ninyo. Mga girlfriend. At i-jamming ninyo sa mga tita yung lasinggera. Para naman ninyo ang hilat siya ng kanilang ano ba yan? Baka mas malakas pa uminom sa inyo yung girlfriend nyo, ha? Nakakahiya kayo. Nung malasing, butangera pala. Ay, grabe naman. Nagmamakaawa na. Extra na tayo. Nagtatransform daw. Sige, mag-transform na nga rin tayo. Mag-extra na tayo. Sumayin nyo na mga balita sa Balansyado ngayong araw na ito ng Lunes at 12 sa buwan ng Enero taon 2026. Lagi po namin paalala sa inyo ang aking partner na si Karen. Nais po nating umalwan, guminhawa ang ating buhay. Una, manalangin. Pangalawa, ay huwag po nating hayaang mangibabaw sa atin ang pang-aapi at pangmamalabis at pangmamaliit sa kapwa. Tumulong tayo palagi dahil help is well. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. Susunod na po ang Usapang Legal dito po sa DZRH. Si Attorney Cheryl Adami po ang inyong makakasama. Susunod na. Bye! Ang oras Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms.
Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy